Bago naging bokalista ng Journey si Arnel Pineda, isa muna siyang batang lumaki sa matinding kahirapan. Nawalan siya ng nanay, nawalan ng tahanan, naranasan ng gutom at maglakad ng malayo dahil wala siyang pamasahe. At nang maging singer ito, hindi doon natapos ang kanyang mga problema dahil nalulong siya sa droga, nasira ang kanyang unang pamilya at dumating pa sa puntong muntik na niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Pero paano nga ba umabot sa ganitong punto ang buhay ni Arnel? Kaya dito ay babalikan natin ang kanyang kwento. Nagsimula ang matinding problema nila sa pera nung magkasakit ng malubha ang kanyang ina. Halos 1 taon at kalahati itong na-confine sa ospital. Sa unang taon ay sa Philippine Heart Center bago nila inilipat sa East Avenue Medical Center dahil hindi na nila kayang tustusan ang patuloy na pagpapagamot. Kailangan ng kanyang ina ng pacemaker na nung mga panahon na yon ay nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Para sa isang pamilyang kapos sa pera ay napakalaking halaga nito. Kung tutuusin, ang 100,000 ng mga panahon na yon ay parang katumbas na ng mahigit 1,000,000 sa halaga ngayon. Kaya naman dito ay naghintay sila at umaasang kahit hindi agad malagyan ng pacemaker ay gagaling pa rin ang kanyang nanay. Ngunit habang lumalala ang kondisyon ng kanyang ina ay unti-unting nauubos ang lahat ng mayroon sa kanilang pamilya. Dito ay naibenta ang kanilang refrigerator, naibenta rin ang kanilang television. Mayroon silang malit na sari-sari store pero naubos din ang laman nito dahil ang lahat ng kinikita ay napupunta na lamang sa pagpapagamot. Pero ang masakit ay dumating sila sa puntong kahit pamasahe papunta sa ospital ay wala na silang mailabas. Kaya naman naglalakad sila mula sa M. de la Fuente hanggang sa Heart Center. Ito ay isang napakahabang lakarin para sa isang batang kailangang dalawin ang kanyang nanay sa ospital. Subalit dumating din ang araw at tuluyan na rin itong pumanaw. Pero hindi alam ni Arnel noon na ang pagkamatay ng kanyang ina ang magiging simula ng pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Taong 1984, nasa second year high school pa lamang siya noon, ay nawala na nga rin ang lahat ng kanilang kabuhayan. Pag uwi niya sa bahay, halos wala nang natirang gamit, lumang mga upuan na lamang ang naroon at isang makinang panahi. Mahusay na mananahi ang kanyang mga magulang, kaya mahalaga sa pamilya ang mga makinang iyon. Pero maging ang isa sa mga ito ay kinailangan na ring maibenta para may maipangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil kailangan niya magkaroon ng baon para sa pag-aaral, nagsimula na ring matutong manahi si Arnel. Bata pa lamang siya pero kailangan na niya maghanap ng paraan para mabuhay. At dahil wala rin siyang pamasahe, nakikisabit lamang siya sa jeep papunta sa paaralan. Pero mas lalala pa ang sitwasyon. Dahil ito yung pagkakataong namatayan na sila ng mahal sa buhay, gipit na gipit sa pera, tapos ay mawawalan pa ng bahay na masisilungan. Dumating nga ang panahong hindi na nila kayang manatili sa inuupahan nilang apartment sa M. de la Fuente. Sinubukan pang makiusap ng kanyang ama sa may-ari ng lugar pero nagsisimula na kasing itayo ang mga bagong apartment sa compound. Kaya unti-unti nang winasak ang mga dating unit. Binubutas na ang mga pader, inalis na ang tubig, naputol na rin ang kuryente. Pero dahil sa awa ng may-ari sa kanilang kalagayan, pansamantala pa rin silang pinayagan na manatili roon. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na talaga nilang umalis. Doon gumawa si Arnel ng isang mahirap na desisyon. Sinabi niya sa kanyang ama na lumipat na lamang ang mga ito kasama ang kanyang mga kapatid sa Mandaluyong at siya naman ay mananatili sa M. de la Fuente. At mula roon, naging homeless si Arnel kung kani-kanino lamang siya nakikituloy. Samantala ay hindi rin naging madali ang buhay ng kanyang ama at mga kapatid sa Mandaluyong. Mahina rin ang kita ng kanyang tatay bilang sastre. Hindi sapat ang kinikita nito para sa pagkain. Kaya naman sila rin ay nakikituloy kung kani-kanino. Kapag gusto silang dalawin ni Arnel, nilalakad niya ang malayong biyahe mula M. de la Fuente hanggang Mandaluyong. At sa bawat pagdating niya roon, makikita niya ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya. Minsan, madilim ang kanilang tinutuluyan dahil naputulan sila ng kuryente. At kapag pumunta siya sa kusina, ang makikita lamang niyang pagkain ay simpleng adobong kangkong, tila kulang pa yon para sa kanilang lahat. Kaya mas minarapat ni Arnel na huwag na makisalo. Pagkatapos ay magpapaalam na siya at babalik na naman sa Sampaloc. Sa gitna ng ganitong kahirapan, isa rin sa kanyang mga kapatid ang nagsimulang makaranas ng matinding pagbabago sa pag-iisip. Dahil sa kanilang sitwasyon, ayaw na nitong lumabas sa liwanag at mas gusto nitong manatili sa dilim. Isa nga rin daw itong polio survivor. At marahil, dagdag pa sa bigat na nararamdaman nito ang hirap ng kanilang buhay. Kahit bata pa si Arnel, pinili niyang harapin ang bawat araw na nag-iisa. Hindi niya iniisip kung paano siya mabubuhay sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Ang iniisip lamang niya ay kung paano niya malalampasan ang araw na yon. Kung gutom siya ngayon at wala siyang makain, titiisin niya. Dahil umaasa siyang bukas, baka may makain naman siya. At para sa isang batang lumaki sa ganong kalagayan,
ang isang simpleng pagkain ay parang isang malaking biyaya. May mga pagkakataon nga raw na umaabot ng 3 araw nang wala siyang kain. Kaya kapag naroon si Arnel sa pagkakataong may kakainin ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Maging sa pag-inom ng tubig ay tinitiis niya ang hirap. Kapag nauuhaw siya, pupunta siya sa isang gasoline station at makikiinom ng tubig sa gripo. At dahil sa amoy ng paligid, minsan ay parang may lasang gasolina na ang tubig. Pero wala pa rin siyang pagpipilian at iinumin pa rin niya para maibsan ang uhaw. Pero kahit papaano, para sa pang-araw-araw na pangailangan, nangangalakal ito ng bote, bakal at mga lumang dyaryo. Sa murang edad ay natutunan niyang dumiskarte para mabuhay. Kaya kung tatanungin kung palagi ba siyang umiiyak dahil sa hirap, iba ang sagot ni Arnel Pineda. Hindi raw kasi niya lubos na naiintindihan noon kung ano ang tunay na kahulugan ng lungkot. Mas naintindihan lamang niya ito nung siya ay tumanda. Nung bata pa siya, kapag nalulungkot, ay mas gusto lamang niyang mapag-isa. At kung umiiyak man siya noon, kadalasan ay dahil sa pambubuli. Maliit kasi ang kanyang katawan nung bata pa siya, kaya madalas siyang pagtripan ng mga malalaking bata sa kanilang lugar. May mga pagkakataong binabatukan siya at sinasaktan. Pero kahit ganito kaliit si Arnel, hindi siya basta sumusuko. Kapag may malaking batang nanghahamon sa kanya ng suntukan, lagi raw may biglang dumarating na parang isang guardian angel. May malaking lalaking umaawat at pinagsasabihan ang nangaaway sa kanya. Dahil dito, nakakaligtas si Arnel. Pero sa isip niya, alam niyang kapag walang umawat at natuloy ang suntukan, malamang siya ay mabubugbog. Ganun pa man, wala siyang ibang pagpipilian dahil lalaban pa rin siya. At marahil sa murang edad pa lamang, dito na niya natutunan ang isang bagay na dadalhin niya hanggang sa pagtanda. Yan ay ang kailangan niyang lumaban. Pero bago pa man dumating ang mga malalaking pangyayari sa kanyang buhay, may isang hula sa kanya noong 1977 na hindi kapanipaniwala pero nangyari sa hinaharap. Buhay pa noon ang kanyang ina at si Arnel ay 10 taong gulang pa lamang. Noong mga oras na yon, pakanta-kanta ito sa labas ng kanilang bahay at may isang matandang babae ang mahilig manghula ang nakakita sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang palad at sinabi ang isang bagay na mahirap paniwalaan para sa isang batang tulad ni Arnel. Ayon sa matanda, balang araw ay makakasama niya ang 4 na foreigner at magtatanghal sila ng magkakasama. Para sa isang 10 taong gulang na batang nakatira sa gitna ng kahirapan, napakalayo ng posibilidad na mangyari yon. Pag-uwi niya ay kwinento niya sa kanyang ina pero hindi rin ito naniwala. Sa halip, pinayuhan siya ng kanyang nanay na mag-aral ng mabuti. Gusto nitong maging engineer si Arnel at kapag nakatapos na, gusto nitong magtrabaho siya sa Saudi para magkaroon ng magandang buhay. Dahil para sa kanyang ina, walang katiyakan ng pagkanta. Pero hindi niya alam na iyon mismo ang magiging daan ng kanyang anak patungo sa pagbabago ng kanyang buhay sa hinaharap. Sa katunayan, kahit bata pa lamang si Arnel, unti-unti na rin napapansin ang kanyang talento sa pag-awit. Minsan nga ipinapasali siya sa mga singing contest, pero hindi ito madaling gawin para sa isang batang sobrang mahiyain. Ang totoo nga, umiiyak pa siya kapag pinipilit siyang sumali, kaya kailangan siyang suyuin. Ayon kay Arnel Pineda, para lang mapapayag siya, ay binibigyan siya ng piso, yung malaking barya ng araw, kasi nga daw ay gustong-gusto niya yon. At kapag pumayag na siya, susukatan na siya ng barong ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang matinding hiya, sumasali pa rin siya at nakakakuha naman ng mga premyo, pero kadalasan ay second o third prize lang. Pero kahit nanalo siya, ay nananatili pa rin siyang sobrang mahiyain. Kung gusto siyang mapakanta noon, kailangan siyang pabayaan at huwag masyadong papansinin. Dahil kapag naramdaman niyang nakatingin sa kanya ang mga tao, lalo siyang kinakabahan. Hindi pa kasi niya taglay noon ang kumpiyansang mayroon siya ngayon. Kaya kailangan niya pang pagdaanan ang maraming taon ng hirap, gutom, pagkawala, at pakikipaglaban sa buhay bago tuluyang mabuo ang kanyang tapang. At nang maging professional na singer siya sa edad na 16, saka lamang unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao. Unti-unting nawala ang sobrang hiya at lumakas na ang kanyang loob. At ang batang dating kailangan bayaran ng 1 piso para lamang sumali sa singing contest ay nagsisimula ng humarap sa entablado ng may ibang tapang. Hindi pa niya alam noon kung saan siya dadalhin ng kanyang boses. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na lamang siya kumakanta para manalo ng premyo. Kailangan na niyang kumanta para mabuhay. Pero paano nga ba nagsimula ang pagkalulong ni Arnel Pineda sa droga? Sa edad na 16, nagsimula nang magbago ang buhay ni Arnel. Pinilit siya ng kanyang kaibigan na si Dennis na mag-audition sa isang banda na tumutugtog sa Shakey's New Frontier. Doon nagsimula ang kanyang buhay bilang isang professional singer. Pero kasabay ng pagpasok niya sa mundo ng musika, ay unti-unti rin siyang napalapit sa isang mundong hindi niya akalaing magiging bahagi ng kanyang buhay.
Noong mga unang taon niya bilang singer, nakatikim siya ng marijuana at nagsubok ding manigarilyo. Hindi naman niya nagustuhan ang sigarilyo, pero kalaunan ay nasubukan din niya ang isang uri ng sirup na ginagamit noon para makaramdam ng ibang epekto. Minsan ay bumibili pa siya nito sa isang lugar sa kanto ng Loreto at habang tumatagal, nasanay siyang tumambay kasama ang mga kaibigan. At dahil madalas ay walang laman ang kanyang tiyan, minsan ay beer ang pinapainom sa kanya. Ang pagkain naman, kung ano ang pulutan ng kanyang kasama, iyon rin ang kinakain niya. Sa ganitong paraan, unti-unting naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay ang bisyo. Pero pagsapit ng 1986, habang unti-unti nang umaangat ang kanyang karera sa pagkanta, isang bagong tukso ang dumating sa buhay ni Arnel, ang shabu. Sa una, hindi niya ito nagustuhan dahil ang isa sa pinakamalaking problema niya ay ang epekto nito sa kanyang boses. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Kaya may mga panahong tumitigil siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay ligtas na siya. Dahil dumating ang panahon na napunta siya sa Hong Kong at doon ay mas malala ang nangyari. Doon tuluyang lumalim ang kanyang pagkalulong. Hindi na lamang ito simpleng pagsubok o pakikisama dahil talagang nabaon siya dito at habang lumalala ang kanyang bisyo. Maging ang kanyang relasyon ay naapektuhan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya, mas naging mahalaga sa kanya ang tinatawag niyang good time. May anak na rin siya noon sa kanyang unang asawa. Pero kahit alam niyang may responsibilidad siya na dapat gampanan bilang ama, patuloy pa rin niyang ginagawa ang mga bagay na alam niyang hindi dapat. Kung babalikan niya ang panahong iyon, inamin ni Arnel na marami sa kanyang mga ginawa noong kabataan ay bunga ng kanyang pagiging padalos-dalos, kawalan ng sapat na kaalaman, maging ang takot at pressure. Pero habang unti-unting nilalamon ng droga ang buhay ni Arnel, may isang babaeng dumating sa buhay nito noong 2003 na hindi niya inaasahang magiging susi sa kanyang pagbabago, si Cherry. Pero hindi naging madali ang pagbabagong yon dahil paano mo babaguhin ang isang taong matagal nang nalulong sa droga? Paano mo siya mapapahinto kung ilang beses na niyang sinubukang tumigil pero paulit-ulit pa rin siyang bumabalik? May isang pagkakataong hindi makakalimutan ni Arnel at nung araw na yon may recording session siya sa Bikutan. Nang dumating ang oras kailangan na niyang umuwi, ay lasing na lasing at sabog na sabog daw siya. Hindi na niya kayang umuwi mag-isa. Kaya si Cherry ay pinuntahan siya para sunduin. Doon nga napagtanto ni Arnel kung gaano kalala ang ginagawa ng droga sa buhay niya. Habang nakikita niya si Cherry na pagod mula sa trabaho pero nag-abala pa ring sunduin siya, bigla niyang naramdaman ang matinding hiya na tila binuhusan siya ng malamig na tubig. At habang nakasakay sila sa taxi ay pumasok sa isip niya kung gaano kakapal ang kanyang mukha. Ang paulit-ulit niyang ginagawa ang mga bagay na alam niyang mali. Samantalang itong babaeng kasama niya ay seryoso sa relasyon at responsable. Pero ano ang binabalik niya? Problema, bisyo at sakit ng ulo. Kaya nung malapit na sila sa Ayala, bigla niyang ipinahinto ang taxi. Sinabi niya kay Cherry na ibaba na siya at higit pa ron, sinabi niyang hiwalayan na siya nito. Hindi dahil ayaw na niya sa kanyang nobya, kundi dahil sobrang hiyang-hiya na siya sa kanyang sarili. Pero tumanggi si Cherry at sinabi rin nitong hindi niya pwedeng iwan si Arnel sa ganong lugar dahil baka may mangyari sa kanya. Wala pa silang anak noon, pero sa kabila nito, ipinakita ni Cherry na hindi niya kayang basta iwan ang taong mahal niya sa gitna ng kanyang pinagdadaanan. Nagpilitan sila ng halos 30 minuto sa loob ng taxi, pati nga ang taxi driver ay nakialam na. Sinabihan nito si Arnel na huwag siyang bumaba sa lugar na yon dahil madilim doon at baka mapahamak siya. Habang nangyayari ang lahat ng yon, umiiyak na si Cherry. At sa kalaunan ay sumama na rin si Arnel sa kanya. Nakarating sila sa bahay pero kahit na iisang lugar lang sila, hindi makalapit si Arnel kay Cherry dahil sa sobrang hiyang-hiya siya. Kinabukasan, pinakain pa rin siya ni Cherry pero dahil sa matinding hiya at bigat na kanyang nararamdaman ay halos hindi niya malunok ang pagkain. Sa unang pagkakataon, hindi lamang niya nakita ang epekto ng droga sa kanyang sarili. Nakita niya kung paano nito sinaktan ang taong nagmamahal sa kanya. Lumipas sa mga araw, naging isang buwan, unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam at naniwala siyang kaya na niyang tumigil. Akala niya ay yun na ang simula ng tuluyang pagbabago. Pero hindi pala ganun kadali dahil dumating ang isang pagkakataong maging ang mismong kaarawan niya ay muli siyang gumamit ng droga. At doon hindi na kayang tanggapin ni Cherry ang paulit-ulit na ginagawa niya. Alam na nga rin ito kung ano ang itsura at kilos ni Arnel kapag gumagamit siya. Kaya nang makauwi siya, at makita niyang nakapak na ang mga damit ni Cherry, alam na agad niyang may nangyari. Tinanong niya kung aalis ito at sa pagkakataong iyon, natakot si Arnel.
Hindi dahil mawawala lamang sa kanya ang isang relasyon, kundi dahil alam niyang maaaring mawala sa kanya ang babaeng patuloy na naniniwala sa kanya kahit ilang beses na siyang bumaksak. Kaya naman kinausap siya, sinabi niyang isang pagkakataon na lang, isang huling pagkakataon, at nangako itong si Arnel na magbabago na talaga siya. At sa pagkakataong iyon, pinili siyang pagbigyan ni Cherry. Pero hindi doon natapos ang laban dahil nangako si Arnel na kailangan pa rin niyang patunayan na seryoso siya. Unti-unti niyang binago ang kanyang routine. Nagsimula siyang mag-focus sa isang bagay. Naging mahilig si Arnel sa pagkain. Siya mismo ang namamalengke. Siya rin ang nagluluto para kay Cherry. Pero higit sa lahat, unti-unti ring bumalik ang kanyang boses. Ang boses na muntik nang mawala dahil sa kanyang bisyo. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi lang sa pagbabalik ng kanyang boses. Ito ay ang pagkakataong natutunan niya na hindi sapat na sabihin lang na gusto mong magbago, kundi kailangan mo itong panindigan. Dahil sa puntong yon ng kanyang buhay, hindi na lamang sarili niya ang kailangan niyang isipin. May isang taong patuloy na umaasa sa kanya na kaya niya pang baguhin ang kanyang buhay. At ang taong yon ay si Cherry. Pero ang pagbabago ni Arnel ay hindi nagtapos sa paglayo niya sa droga. Kailangan din niyang harapin ang mga bagay na napabayaan niya noon. At isa na rito ang pagiging ama. Nang magkaroon sila ng anak ni Cherry, naging hands-on si Arnel bilang tatay. At may dahilan kung bakit ganun siya kaseryoso. Dahil alam niyang may dalawa siyang anak na hindi niya napaglingkuran ng sapat mula sa una niyang pamilya, sina Matthew at Angelo. Aminado si Arnel na hindi niya naibigay sa dalawang anak ang atensyon at pag-aalaga na nararapat nilang matanggap mula sa isang ama. Si Matthew ay nasa edad na 30 na mahigit, habang si Angelo naman ay nasa early 20s. Pero mas nakasama ni Arnel si Angelo ng halos isang taon bago sila maghiwalay ng nanay nito. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon man sila ng sariling buhay, hindi nawala ang komunikasyon ni Arnel sa kanyang mga anak. Si Matthew ay nakatira sa Hong Kong at may sarili ng pamilya. Si Angelo naman ay abala rin sa kanyang love life at naghahanda ng magpakasal. Kaya kadalasan, tawagan, text o video call na lang ang kanilang komunikasyon. Minsan, kapag may pagkakataon, nangangamusta rin ang kanyang mga anak. Pero kahit wala silang direktang panunumbat sa kanilang ama, alam ni Arnel na may mga bagay siyang kailangang ipaliwanag. Kaya nang maging sapat ang edad ni Matthew para maintindihan ang mga nangyari, sinabi niya rito ang katotohanan. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Hindi niya itinago ang mga bagay na nagawa niya noong mga panahong hindi pa niya kayang kontrolin ang kanyang sarili at humingi siya ng tawad. Sinabi nga niya sa kanyang mga anak na may mga nangyaring hindi niya kontrolado. Pero hindi niya ginamit yon para takasan ang sarili niyang pagkakamali. Ang mahalaga sa kanya, alam naman ang kanyang mga anak na kahit gaano nakalayo ang kanilang narating sa buhay, mayroon pa rin silang matatakbuhan. Palagi niyang sinasabi sa kanila, tandaan niyo, palagi kayong may tahanang babalikan. Kung dumating ang araw na masikip na ang mundo nila at wala na silang mapuntahan, bukas ang bahay ni Arnel para sa kanila. Dahil kung may isang bagay na gusto niyang ibigay sa kanyang mga anak ngayon, iyon ay ang pagmamahal at presensya na hindi niya naibigay noon. Nung ipinanganak ang panganay nilang anak ni Cherry na si Kero, nagsimula ring dumating ang ilang proyekto sa kanyang karera. Isa rin dito ang proyekto nila ng direktor na si Bert, subalit hindi rin ito nagtagal. Ang album na inaasahan nilang magiging malaking bagay para sa banda ay hindi gaanong naging matagumpay dahil parang hindi umabot sa inaasahan ang naging resulta. At muling bumalik kay Arnel ang isang dating kinakatakutan niya. Paano kung hindi na talaga magpatuloy ang karera niya sa recording? Sa pagsapit ng unang bahagi ng 2007, bandang Pebrero, sinabi niya kay Cherry na baka hindi na magtagal ang karir niya sa recording. Kung ganon, ay mas mabuti sigurong bumalik na lamang daw sila sa Hong Kong. Akala niya, iyon na ang susunod nilang hakbang, pero ilang buwan lamang ang lumipas matapos niyang sabihin yon. Isang tawag ang dumating, at ang tawag na yon ay ang tuluyang magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay, si Neil Sean. At mula sa isang simpleng tawag ay hahantong si Arnel sa isang audition para sa isang banda na dati halos imposible niyang mapanaginipan, ang Journey. Pero kahit nakarating siya sa San Francisco para mag-audition, hindi pa rin siya kumbinsidong matatanggap siya. Sa katunayan, nahihirapan siya ng gusto. Pakiramdam niya, hindi maganda ang kanyang pagkanta. Dahil habang ginagawa niya ang audition, alam niyang hindi niya nailabas ang boses na gusto niyang marinig. Kaya naman lalo siyang nagduda sa kanyang sarili. Pero kakaiba ang nangyari. Dahil habang pakiramdam ni Arnel ay hindi maganda ang kanyang naririnig, iba naman ang naririnig ng mga tao sa harap niya. Para sa kanila, maganda ang kanyang performance hanggang sa dumating ang ika-8 araw ng audition. At doon, isang sandaling hindi niya makakalimutan ang nangyari. Lumapit sa kanya ang gitaristang si Neil Sean at sinabi sa kanya, Arnel, you got the gig.
Hindi nga siya makapaniwala dahil ilang araw niyang naririnig sa sarili niya na parang hindi talaga sapat ang kanyang performance. Pero nang may record ang kanyang vocal sa studio ni Jonathan Cain, lumabas daw ang boses na matagal nang hinahanap ng Journey. At iyon nga ang narinig nila. Isang boses na para kay Arnel ay hindi perpekto, pero para si Journey ay eksaktong boses na kinakailangan nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubos na maipaliwanag kung bakit ganun ang naging resulta. Mula noong 2007 hanggang sa mga sumunod na taon na natili siyang napakahigpit sa sarili. Dahil kahit maganda ang tingin ng Journey at ng kanilang mga fans sa kanyang performance, para kay Arnel, lagi pa rin may kulang. Kapag pinapanood o pinapakinggan niya ang sarili niya, madalas niyang iniisip na hindi pa yon ang sapat. Minsan, ilang performance lamang ang masasabi niyang talagang ipinagmamalaki niya at mas lalo itong naging mahirap dahil hindi naman lahat ay masaya sa pagdating niya sa Journey. May mga fans si Steve Perry na bumabati ko sa kanya. May mga nagsasabing ginagaya lamang niya ang dating bokalista ng Journey. May mga nagsasabing walang Journey kung wala si Perry. At ang masakit ay may mga personal pang pangiinsulto sa kanyang itsura. Kaya naman dahil dito ay kailangan niyang harapin ang masasakit na komentong nababasa niya tungkol sa kanya. At dahil dito, ang mindset na lamang ni Arnel ay simple. Tapusin ang bawat tour, gawin ang trabaho niya at ibigay ang lahat sa entablado. Dahil kung may isang bagay na alam niyang maibibigay niya na higit pa sa 100%, iyon ay ang kanyang professionalism. Kapag nasa stage siya, todo ang kanyang performance. At marahil, iyon mismo ang mga bagay na nakikita ng Journey sa kanya. Hindi lamang ang boses, kundi ang kabuuan niya bilang performer. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na yon, may isang bagay na hindi alam ng maraming tao tungkol kay Arnel Pineda. Dahil sa kabila ng malalaking entablado, milyong-milyong tagahanga at tagumpay kasama ang Journey, hindi pa rin siya madaling makontento sa sarili niyang performance. At dito muling bumalik sa isip niya ang isang bagay na matagal nang kasama sa kanyang buhay, ang kanyang nanay. Nung bata pa siya at madalas siyang mapahamak, pero palagi raw may mga taong biglang dumarating para umawat at protektahan siya. Para kay Arnel, maaring hindi lamang yun pagkakataon. Iniisip niyang baka ang kanyang ina ang kanyang guardian angel. Hindi lang din nung bata pa siya, dahil dumating din ang isang panahon sa kanyang buhay na halos tuluyan na siyang sumuko. Nung naghiwalay sila ng kanyang asawa, lalo pang lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Umabot pa sa puntong sinubukan niyang wakasan ang sarili niyang buhay. At sa gitna ng depresyon, paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang nanay. Parang sinasabi niya sa kanyang ina na sabihin kung ano ang dapat niyang gawin dahil pakiramdam niya ay tuluyan na siyang mawawala. At nang sandaling yon, parang may isang bagay na nagligtas sa kanya. Nakita niya sa kanilang bahay ang gatas. Ininom niya ito at naisuka ang mga gamot at droga na kanyang ginamit. Dito ay umiyak siya ng umiyak. At matapos ang lahat, muling bumalik sa kanyang isip ang kanyang ina. Kaya kapag naiisip niya ang kanyang nasirang nanay, isang bagay ang pinakamasakit para sa kanya. Sana ay nabuhay pa ito para makita ang kanyang tagumpay. Dahil dumating ang araw na kaya na niyang bilhin ang pacemaker na minsang hindi niya kayang abutin. May pera na siya, may kakayahan na siyang ibigay ang buhay na sanay na ibigay niya sa kanyang ina. Ang masakit, wala na ang taong pagbibigyan niya. At iyon ang isa sa pinakamabigat na dala niya hanggang ngayon. Dahil bakit kailangan munang mawala ang kanyang ina bago niya makamit ang tagumpay. Pero kung may isang tao na nakakita at nakasaksi sa kanyang paglalakbay mula sa simula hanggang sa kanyang tagumpay, iyon naman ay ang kanyang tatay na isa sa unang taong patuloy na sumusuporta sa kanya na magsisimula pa lamang siya. Kapag may mga promotion siya sa SM para sa kanyang mga solo album, hindi lamang siya basta nanonood. Naghahanap pa ito ng mga taong susuporta kay Arnel. Kinukuha ang mga kapitbahay at mga kaibigan sa Sampaloc at may dala pa itong mga placard para bang mayroon siyang sariling grupo ng mga tagapalakpak. Hindi naman dahil kailangan niya ni Arnel para maging magaling, kundi dahil proud ang kanyang ama sa kanyang anak. Ito naman ang aral sa buhay ni Arnel Pineda. Sa lahat ng pinagdaanan niya, may isang bagay siyang natutunan na sana hindi na kailangan maranasan pa ng iba. Iisa lamang ang nanay at tatay natin. Kaya habang nandyan pa sila, mahalin natin sila. Huwag nating ipagpaliban ang pagsasabi ng mahal kita, ang pagyakap, o simpleng pagpapasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa atin. Dahil maaaring dumating ang isang araw na bigla na lang silang mawala. At kapag nangyari yon, wala nang pagkakataon na sabihin ang mga salitang sana'y nasabi natin. Sana niyakap ko siya. Sana nagpasalamat ako. Sana mas minahal ko pa siya habang nandyan pa sila. Iyon ang pagsisising ayaw maranasan ni Arnel para sa mga kabataan. Kaya ang mensahe niya ay simple. Kung may pagkakataon kang mahalin ang mga magulang mo, gawin mo na ngayon. Dahil hindi sila mapapalitan. At marahil isa rin ito sa dahilan kung bakit ngayon ay pinipili ni Arnel na ibahagi ang kanyang pinagdaanan.
Dahil kahit masakit ang kanyang nakaraan, natutunan niyang gamitin ang mga karanasang iyon para makatulong sa iba. Sa pamamagitan ng kanyang foundation, tumutulong siya sa mga kabataang gustong makapag-aral. Mayroon silang 36 na scholars. Alam ni Arnel ang pakiramdam ng isang batang walang kasiguraduhan ang kinabukasan. Alam niya ang pakiramdam ng gutom, ang kumakalamang sikmura, ang pangarap na makatapos sa pag-aaral para magkaroon ng mas magandang buhay. At alam niya ang pakiramdam ng isang taong minsang nalulong sa droga at pagkatapos ay sinubukang magbago pero patuloy pa ring hinuhusgahan dahil sa kanyang nakaraan. Kaya sa kanyang foundation, hindi mahalaga kung ano ang naging nakaraan ng isang tao. Ang mahalaga rito ay handa siyang mag-aral, handa siyang magbago at handa siyang magsikap para magkaroon ng bagong buhay. At para naman sa mga kabataan, may isang mahalagang paalala si Arnel. Maging maingat sa mga taong pinipili niyong samahan dahil may mga kaibigang maaaring magtulak sa inyo pataas. Pero meron ding mga kaibigang maaaring hilahin ka pababa. At kung alam mong mali ang ginagawa ng mga kasama mo, huwag kang matakot na lumayo. Dahil ang droga at bisyo ay hindi sagot sa mga tanong at problema na naranasan mo habang hinahanap mo ang iyong sarili. Ang tunay na kailangan ay pagmamahal ng pamilya, suporta ng mga taong tunay na nagmamalasakit, mga kaibigang handang dalhin ka sa tamang direksyon. Alam ni Arnel kung gaano kahirap makaalis sa maling landas kapag nakapasok ka na. At marahil, iyon ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento. Hindi niya ipinagmamalaki ang mga maling desisyon niyang ginawa. Sa halip, gusto niyang gawing aral ang kanyang mga pinagdaanan para magsilbing babala at inspirasyon sa iba. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan, mga tropa, mga katoto. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.